Natin yung iba. Ang volume. Ha? Ayan. Hindi. Ano? Ato to. Ito? Opo. Saan yung ibang babae? Nagbibili pa. Si President. Okay. Gusto pa lang makakain na. Pero anyway, nung isang Pasko, ay yung Pasko Christmas party namin, ang aming title ang team ng party namin is thanking God for the most indescribable gift. Ano ba yung indescribable gift na yun? Kaya pala, meron tayong gift, no? Kasi, ang Diyos Ama natin, ang nagbigay. Sino yung Diyos Ama yung nilikha sa atin? Di ba? Binigyan niya tayo ng pinakamagandang regalo sa buhay na ito. Sometimes, pag Pasko, ang unang iniisip natin, ano kaya ang regalo ko? Ano kaya ang regalo matatanggap ko? Di ba, ganun ang mga kwan natin, di ba, excited tayo, lalo na yung mga bata. Pero, napakaganda pa lang, of course, pag darating tayo sa kaunawaan, ang pinakamagandang regalo na pwedeng tanggapin natin ay regalo ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung regalo nagsasabi o nagsasaad na pag-ibig ng Diyos? Ito yung kanyang anak na si Jesus, di ba? So, di ba kaya tayo nag-celebrate ng Christmas kasi birthday ni Jesus Christ, di ba? At kilala niyo ba si Jesus? Sino si Jesus Christ? Bali, anak ng Diyos. Uy, tama yun, anak ng Diyos. Kasi yung iba hindi sila naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Pero napaka-importante yun na alam natin at naniniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. Alam niyo ba na mahal na mahal tayo ng Diyos Ama, kaya gusto niyang abutin ang tao, ang Diyos nasa langit. Pero paano siya maaabutin ang tao kung hindi siya magkatawang tao? Kaya pinadala niya ang anak ng si Jesus. Siya ang Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao. So, mapapanood natin din sa Passion of Christ, di ba nakita natin pinanganak si Jesus sa Belen, tapos lumaki siya hanggang nag-upisa na siya sa ministry niya na nagtuturo siya, nagpapakain siya ng 5,000 na people, meron siyang mga sakit, mga tao na mga may sakit na pinagaling niya, merong tao siyang binuhay, di ba? In short, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kung si Jesus ay namuhay para ipakilala niya ang karakter ng Diyos. Si Jesus ay pag-ibig, no? Si Jesus ay makapangyarihan. Di ba makapangyarihan ang Diyos? Biro mo nilikha niya ang lahat na ito. Biro mo yung anak ninyo, no? Ginamit ko yung mag-asawa, no? Para magkaroon ng baby. Pero ang baby na yun galing sa Panginoon Jesus. Lahat tayo, di ba? At higit sa lahat, alam niya kung bakit pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Kasi, kailangan ng tao ang tagapagligtas. Bakit kaya kailangan natin ng tagapagligtas? Bakit kakaya mo? Ayun na hindi tayo. John 3:16. Uy! For God so loved the world that He gave His only Son, that who shall ever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yun yung greatest gift ni God sa akin. Amen. Yung anak niya. Amen. Tapos na yung message ko. Alam mo na. Sinamarize ko lang kita. Praise God. Totoo yun. Sadyang mahal na mahal ng Panginoon ang Diyos. Ayaw niyang tayo ay mapunta sa impyerno pag tayo ay mamatay. Alam, bakit tayo mapupunta tayo sa impyerno kung tayo ay makasalanan? Pero sa totoo lang, lahat tayo ay makasalanan. 10 utos yun, hindi natin tayo sundin. Yung sabihin na lang yan, death daw siya nag-tell a lie. Hindi ako nag-tell a lie din ako. Sabihin mo, wala ako dito. Bakit pa rin nasakto sa akin? Ayun na lang, mahaba pang pwede, di ba? Kaya hindi natin kaya iligtas ang sarili natin. No? Pero, sadyang mahal tayo ng Diyos, pinadala niya ang anak ng si Jesus. Para, sabi nga ni Dexter, so God so loved the world that He sent His only Son, that whoever believes in Him shall not perish. But sino man ang maniwala sa kanyang anak na si Jesus ay hindi mapapahamak, hindi mapupunta sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Kung nakikita niyo sa Holy Week, di ba si Jesus pinako sa krus? Bakit ba siya pinako sa krus? Amen. Dahil sa kasalanan natin. Kasalanan na hindi naman siya ang gumawa.
Ginawa ko, ginawa ni Dexter, ginawa ni Emily. Tayo dapat pinako. Pero bakit siya pinako? Ganyan niya tayo kamahal. Hindi niya hinayaan na ang tao na makasalanan ang mapapako kung hindi ang kanyang anak na Jesus. Kasi si Jesus lamang ang namuhay na walang kasalanan. Kaya nga sabi nila, Jesus Christ is the Lamb of God. No? Hindi tayo dapat na kasi makasalanan tayo. Pero si Jesus ay karapat-dapat. Kaya ang sabi niya nasa Biblia, ang sino mang manampalataya sa Panginoon Jesus ay maliligtas. Magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Tama yung sabi ni Dexter, diba? Ang sino mang maniwala sa kanyang anak na si Jesus ay hindi mapapahamak. Bagkus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, yung mother ni Dexter, dito ang maalala ko. Dito kami, nagbabible study kami, no? Tapos kami pag-attend. Nung namatay ang nanay mo, alam ko na ang nanay mo nasa langit. Alam mo bakit? Repeatedly tinatanggap niya at kinoconfess niya na ang Panginoon Jesus ang kanyang Diyos at kapagligtas. Kasi sabi ng Biblia, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus died on the cross and on the third day, He rose again, then you will be saved. So, ang sinasabi ngayon sa atin, kung tayo ay tatanggapin natin si Jesus na may pananampalataya, tayo rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin ng buhay na walang hanggan? Kung tayo man ay kukunin, anong oras, tayo ay sigurado na tayo ay magpupunta sa langit. Lahat tayo, hindi alam natin kung kailan tayo, di ba? Merong nag-exercise, merong health, suddenly na ng aeroplano, o kayo na-disgrasya, di ba? Meron namang bata pa, baby pa, namatay na. Meron namang nanganganak, hindi niya alam, manganganak, hindi pala, siya ang mamamatay. So, ibig sabihin, ang hindi natin alam, ang buhay natin. Ang importante, alam natin na pag tayo ay aalis na, sigurado yun tayo na magpupunta tayo sa langit. And that is the very reason kung bakit Pasko. Kasi ang gusto ng Diyos, Ama, tayo na nilikha na ay muling makapili niya sa langit ng langit. Kaya lang, kailangan tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos. Yun yung mensahe ng Pasko. At yun ang gusto ko lang din maibahagi sa inyo. Okay? So, sige. Gusto ko na mag-pray ng pagkain niya. Sige, okay. Let's pray na para makakain na kayo. Father God, maraming salamat po sa gabing ito, Ama, na we can celebrate your birthday. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Thank you even, Lord, na binigyan po ko ng pagkakataon na ibahagi ko sa kanila ang pinakamagandang regalo na pwede lang tanggapin sa buhay nila, ang regalo ng buhay na walang hanggan. Kayo po ay namatay sa krus, subalit noong ikatlong araw kayo ay muling nabuhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na paniwalaan ito at tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung gusto niyo tanggapin ang regalo ng buhay na walang hanggan, sumunod kayo sa akin. Okay. Father God, maraming salamat po sa regalo ninyo, buhay na walang hanggan. Ako po'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Tulungan niyo rin po ako na magpatawad sa mga tao na nakasakit sa akin. Ako'y naniniwala po na kayo, Jesus, ay namatay sa krus para pagbayaran ang aking kasalanan. Namatay kayo, subalit ikatlong araw, kayo ay muling nabuhay. Mula sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa regalo ninyo, buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ako na mas makilala ko kayo. Lord, salamat po narinig mo po ang panalangin ng bawat isa. It is my prayer, Father God, na lalo ka pong magpakilala sa kanila at
maranasan na nila, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon. Ang maranasan nila yung buhay na gusto mo para sa kanila. Salamat po, Panginoon, for this time. Thank you sa sambahayan ni Dexter Aguilera. Thank you for opening this house sa iyong salita. Pagpalaan mo po ang family. Pagpalaan mo po ang bawat isa, Panginoon, na nandito ngayon. Lord, I also lift to you yung preparation, yung kanilang celebration, Father God. Salamat po sa kagalakan na inyo pong ipapalaras sa kanila, especially Lord sa party nila. Salamat po sa mapagkain na hinanda. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. And Lord, I thank you for this opportunity na pinagkaloob nila sa akin. We thank you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. I think I have